Mahabagin naming Diyos na nasa langit, una sa lahat, kami pinagpapasalamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Kami po ay narito upang mag-aral ng iyong mga salita at magbigay papuri sa iyo. At sa oras nito, Panginoon, kami po ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, higit sa lahat sa buhay ng iyong anak na si Jesus na siyang dumanak ng dugo para sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Hindi kami karapat-dapat, ngunit dahil sa iyong dangkilang pag-ibig, Panginoon, iniligtas mo po kami. Sa oras nito, Panginoon, nananalangin po kami ng patuloy na pagkilos mo sa aming buhay at nawa, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, matagpuan mo kaming tapat at patuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat po sa pagpapala ng kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin at muli, Panginoon, naway magamit mo ang aming buhay upang marami pang kaluluwa ang maligtas, lalo na sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, na kami po ay hanggang ngayon ay narito pa at binibigyan mo pa ng pagkataon na mabago pa kung ano mga dapat namin baguhin sa aming mga pamumuhay at higit sa lahat magamit mo kami para sa kaligtasan, lalo na sa aming mga pamilyang hindi pa nakakakilala sa iyo at naliligtas. Sa oras na ito, Panginoon, gabayan mo po kami magmula sa simula hanggang sa matapos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Parang palagi nga tayo nakikita eh. Dalas na natin magkita lately, no? Magmula pa nung May yata. Parang nagsasawa na yata kayo sa mga pagmumukha namin eh. Halos sa isang buwan, 2 beses tayo nakikita, no? So, actually, this is my first time dito sa Castillejos. Mabuti nilang hindi pa nag-rapture, nakapag-preach mal ako dito sa Castillejos. Akala ko hindi ko naaabutin mag-preach dito sa Castillejos. Ganun po man, nagpapasalamat ako sa Panginoon at nabigyan ako ng pagkataon na kayo ay makita muli. At siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon at hanggang ngayon ay narito pa tayo upang gawin pa ang kanyang kalooban. Marami pang kailangan maligtas, hindi po ba? Marami pang kailangan maligtas, lalo na ating mga pamilya, no? Lalo na ating mga pamilya. Katatapos ng inyong Bible Seminar, pwede po bang tumaas ng kamay yung mga bago natin na kasama o mga bagong naligtas? Taas nga po ng kamay. Oh, wow. So, sige po, baba na po ninyo at baka iba na. Okay, maraming salamat po. Welcome po. Ito na po ang inyong bagong pamilya. Yan. Tanggap niyo po ba? Ay, mabuti naman tanggap at baka mahirap kung tanggapin. Sayaw man ninyo sa gusto, yan na po ang pamilya ninyo. Kami na ang pamilya ninyo. Yan, ito na po. At alam niyo po ba, actually, ito po ay para maintindihan po natin, lalo na yung mga bago natin kasama, lalo na yung mga bago naligtas, bagong kapamilya natin, mas mahalaga po itong samahan dito, itong pamilya nyo dito, kaysa sa pamilya natin sa laman. Bakit po? Yan na po yung makakasama ninyo forever. Pagdating doon sa kabilang buhay, yan na ang makakasama ninyo. Kaya, mari, tingnan ninyo yung mga kapatid ninyo ngayon, bagong panahon. Tingnan po yung mga bago. Parang ayaw pa. Parang may pag-aalilangan pa yata kayo ha. So yan na po ang magiging kasama ninyo habang buhay. Magmula sa araw na ito hanggang sa kayo'y mamatay, hanggang sa kabilang buhay, yan na po ang makakasama ninyo. Yan na po ang makakasama ninyo. Kaya mas mahalaga po ito, pamilya natin dito. Ito po ang pamilya ng Diyos. Kaya kung gusto ninyo, yung mga pamilya nyo, makasama rin dito, ay pilitin po ninyo na maka-attend man lang ng Bible Seminar para mabigyan po sila ng pagkakataon. Di po ba? Para bigyan sila ng pagkakataon na maging kapamilya rin natin. Huwag niyong itago ang Panginoong Jesus, no? Huwag niyong ipagdamot yung nakuha ninyong kalooban galing sa Panginoong Jesus. Huwag naman ninyong ipagdamot. Dapat ito ipagkakalat kung ano yung nakuha ninyo at nakamtan ninyo sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, again, welcome po sa mga bagong born-again Christian. Palakpakan naman natin yung mga bumalik. Welcome po kayo. So, tayo naman mga dinatnan dito, yung mga dati na, yung mga lumang-luma na dito sa church. Wala akong ibang ibig sabihin, ha? Ang ibig ko sabihin, matatagal na, matatatag na. Pag tayo naman, siguro naman, pagdating nila mga bago, ay binati natin sila. Binati po ba natin sila? Hindi nga. Kuminsan may sakit ang life formation, kuminsan may bagong dating, di ba lang natin binabati, no? Kuminsan alam nyo,
Every after ng Bible seminar, maraming nakakapakinig, maraming bumabalik at the first week. Tama? O the second week, paunti-unti yan, paunti-unti. Kuminsan nga, lahat pa bumabalik on the first Sunday. Expected. Pero, paunti-unti, nawawala. Hanggang sa makita mo, ilan na lang, dalawa na lang ang natira. Tama ba? Kasi kung yung lahat nung nakapakinig ng Bible seminar ay bumalik, kulang ito. Kulang itong space nyo na ito. Tama? Ang tanong, bakit kaya sila nawawala? Bakit kaya sila hindi na bumabalik? Maraming reasons. No? But one of the reasons, isa sa mga rason, yung iba dyan talagang hindi pa naman naligtas. Actually. Pero yung iba hindi pa naligtas pero bumabalik. Bakit? Na-feel nila na yung pag-ibig dito sa ating iglesia ay nararamdaman nila. Sa pamamagitan ng pagbati man lang, yung simpleng pagbati, pagpasok nila sa church. Yung bang pagdating nila parang maaliwalas yung pakiramdam nila. Iba pa rin yan, di ba? Yung may vibes na pagpasok nila parang wow! Ang mga mukha ng mga brothers and sisters, mga nakangiti, binabati, di ba? Isa yan kasi bakit? By nature, ang mga Pilipino, ganyan tayo, di ba? Gusto natin yung may welcome, yung para bang yung ma-feel nila na sila i-welcome dito sa church. Ang problema, kuminsan, pagpasok nila, parang makaproblemado pa yata sa akin ito. Kuminsan ganun ang sakit ng ibang church. Hindi ko sinasabing ito pero baka ganun. Kuminsan, pagpasok, imbis na doon pa lang sa yung aura ng ating mga mukha, mabless na sila, nanghihina na kaagad. Kasi bakit? Yung mga mukha natin parang hindi maaliwalas, parang nakamukhang alam mo yun? Mukhang, tawag doon? Yung Holy Week. Ano yun? Parang ganun ang mukha. Kaya ngayon, sa Kebyao, kung makadalaw man lang sana kayo, pag pumasok kayo sa loob ng church, ang utos ko, bawal ang nakasimangot. Pinagbawal ko po talaga yan. Bawal ang nakasimangot. Bakit? You don't have any reason. Wala kayong rason para magsimangot. Hindi ba? Kahit anong problema ninyo, dapat pagpasok nyo, meron kayong kagalakan, meron kayong tuwa. Bakit? Narito ang Panginoon sa atin, hindi ba? Narito ang Diyos, nakikita at nakikita at nakikita ang ating mga demeanor, hindi ba? So, lalo na yung ibang tao, kaya dapat pagpasok dito, nakangiti na kaagad, hindi ba? O ano man ang problema ninyo sa labas, huwag nyo nang dalhin dito, iwanan nyo na sa labas, balikan nyo na lang mamaya. Hindi ba? Pero habang nandito kayo, dapat yung mukha natin medyo maamo. Tama? Para yung mga bago nating mga born again, mga bago nating kapatid, ma-feel nila. And you try to fellowship with them. Huwag nyo nang hintay na, malagay pa, kayo na mismo makipag-usap, yung mga ganun bagay. Kuminsan yun ang kulang sa church. No? Hindi ko sinabing ito, but just a tip. No? Kasi, coming from, pang-limang church ko na kasi itong Cabiao Church sa Lifeword Mission. Meaning, hindi pa naman ako ganun katanda. Huwag nyo namang isipin na ganun ako katanda. Siguro mga magti-20 years pa lang naman ako sa Lifeword Mission. Hindi pa naman, pero sa nakikita ko, kuminsan ganun ang problema No? Kaya nasanay, nagkaroon, through experience, no? Ito experience natin. Tinatanong ko, bakit hindi na kayo bumabalik? Kasi binabalikan ko bakit hindi na bumalik? Unang-una, kasi pastor, ganyan parang mas problemado pa yung mga member kaysa sa akin. Imagine niyo yun. No? So, maraming bagay. That's one of the few, no? So, mas maganda, pagpasok natin dito, yung aura natin, yung natin, maganda na. Hindi ba? Siyempre, para makita na kagad, ito may totoong Diyos. Kung pagpasok dito, parang pasan-pasan mo ang daigdig. Doon naman na mahihila natin yan. Baka kahit yung mga totoong naligtas ay umalis pa. Baka bumalik pa doon sa alive. Alive. Hindi ba? Meron mga ganyan, hindi ba? Yung iba naman dyan na naimbitahan natin galing sa ibang church. Pagpasok, tugtugan na ng tugtugan, hindi ba? Ang saya-saya. Ang saya-saya. Pag magsisermon na si pastor, tulog na lahat dahil napagod na Di ba? Pero kuminsan yun ang hinahanap ng mga tao. But simpleng ngiti, yung simpleng gesture ng pag-welcome natin sa mga bagong kapatid natin sa pananampalataya ay napakalaking halaga. Napakalaking epekto noon sa kanila. So, yun po. Buksan natin mga Biblia, Matthew chapter 25, verse 21.
Mateo chapter 25, verse 21. Mateo chapter 25, verse 21. Okay. Okay, Matthew chapter 25, verse 21. Sinabi niya sa kanya na, pwede po magbasahin natin sabay-sabay? 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, magaling, gawa, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamalahan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, sabi niya, mabuti, tapat na alipin. So, gaano kahalaga yung katapatan sa Panginoon. So, mga kapatid, simulan ko muna sa ganitong simpleng tanong. Ano ang mas mahalaga sa inyo? Ang talento o ang katapatan? Paano na may mga talented? Di ba mahalaga sa inyo yun? Ha? So, talento o katapatan? So, sinabi nyo katapatan, di ba? So, well, sige. Yun ang gusto nyo eh. Alam mong kumontra pa ako. Baka hindi nyo ko pakainin ng lunch. So, anyway, alam mo nyo, kunyari, isipin nyo sa isang kumpanya, may 2 empleyado, no? Yung una napakagaling, marunong siya, magaling, mabilis magtrabaho. May mga ganun, hindi ba? Mabilis magtrabaho. Ang problema, madalas late. Madalas late, hindi siya maasahan, at pag may mga mahirap na trabaho, hindi dumarating. Hindi ba? Magaling. Ikalawa namang empleyado, hindi naman siya kasing talino nung una. Hindi siya pinakamarunong. Pero, palaging nasa oras, no? Maasahan, tapat sa kanyang tukulin, at hindi umaalis kahit mahirap ang sitwasyon. So, kung kayo ang may-ari ng kumpanya, sino ang mas gugustuhin ninyo? Yung magaling, nakakatulog din sa kumpanya, mabilis magtrabaho, kung anong bigay mo. Reliable kumbaga. Kasi matalino, magaling. Pero late. May mga times na pag mga kailangan ng mahirap, nawawala. Pero itong isa, hindi ko naman sinabing bobo. Hindi siya kasing talino nung isa, pero hindi siya nalilate. Nandyan siya tapat siya sa tungkulin. At pag may mga mahihirap, nandyan siya. Sino pipiliin ninyo? Para wala na kayong pinili. Ayun yung pumili. Baka sabihin nyo, isipin nyo, pwede bang both? Siyempre, pipiliin natin yung tapat, hindi ba? Yung hindi masyado magaling, pero pag oras ng mga mahihirap na trabaho, nandyan siya. Sigurado. Kasi bakit? Siyempre, magaman yung bibilib ka doon sa mga galing, bibiliban mo yon, pero yung katapatan ang nagbibigay ng tiwala. Hindi ba? Yung katapatan. Ganon din sa ating buhay espiritual. Hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamatalino. Hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamayaman o ang pinakamaraming talento. Ang hinahanap niya ay yung mga taong mananatiling tapat sa Kanya. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. Kaya nga, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, sinabi ni Pablo, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Sabi niya, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Hindi lamang, so ang sermon is not only for the leaders and for the, yung may mga ministry, but this applies to everybody. Sinong everybody? Lahat tayo na ginawa na anak ng Diyos. Lahat tayo na iniligtas ng Panginoon. Lahat tayo. So, kailangan maging tapat tayo. Kinakailangan maging maganda tayong katiwala. Na ang bawat isa sa atin ay maging tapat. Masumpungang tapat. Hindi sinasabing masumpungang matalino. Hindi sinabing masumpungang sikat. Hindi sinabing masumpungang may maraming talento. Ang sinabi ng Diyos ay masumpungang tapat. No? At kung titingnan mo ang katapatan, huwag na tayong lumayo. Dito na lang sa Bible.
Marami diyang Bible character na makikita mo yung tunay na katapatan, hindi ba? So bago tayo bumalik dito sa ating topic, balikan na lang natin yung buhay ni... May naalala kayong buhay sa Bible na makita mo yung katapatan? Ako ang isang pumasok agad sa isip ko tungkol dito sa verse na ito, tungkol dito sa paksang ito, walang iba kundi si Jose. Kilala niyo si Jose? Si Joseph the Dreamer. Di ba? Kilala niyo si Joseph? Si Jose? Sa Tagalog? Bakit? Kilala niyo? Bakit siya naging matapat? Yung mga bago nating kasama siguro, through the years, na habang kayo natin dito, malalaman niyo ang kwento ng buhay ni Jose. But just to give you an insight, no? Just to give you a little backgrounder. Si Jose, marami silang mga kapatid, at ito si Jose, paborito siya ng kanyang ama na si Israel. Hindi si Jacob pa, no? Hindi pa napapalitan yung kanyang pangalan, si Jacob. Si Israel. Paborito siya ng kanyang ama. At ito si Jose madalas na naginip. Bagamat siya ay, siyempre, bunso at yung kanyang mga kapatid, naiinggit sa kanya at nagagalit kasi parang nayayabangan sila. May mga panaginip sila, may mga panaginip si Jose na parang ikinaiinis ng mga kapatid kasi parang isa sa mga panaginip na kinaisa ng mga kapatid ay yung napanaginipan niya, yung pagtaas niya, tapos yung pagyuko ng kanyang mga kapatid. No, isa yun sa ikinagalit nito mga kapatid. So, to make a long story short, sa inis nito mga kapatid, nagkaroon sila ng opportunity na ibenta, no, ang buhay nito si Jose upang maging isang alipin. Now, dinala siya sa Ehipto. To make a long story short, nabili siya ni Potiphar, na kapitan ng hari nung mga panahon na yon, si Potiphar. Ngayon, siya ay napunta roon sa Ehipto nang walang pamilya, walang nakakakilala sa kanya, walang pastor na nagbabantay, walang church na nagpapaalala sa kanya. Alam niyo ba ang istorya ni Jose nung siya ay nandun sa kaharian, no? Nakaharian ni Potiphar. Nakita nung pinamahalaan siya ni Potiphar, talagang pinagkatiwalaan siya kasi naging maganda yung pamamalakad niya ng sambayan. Naging tapat siya. Ang problema naman, itong asawa nito ni Potiphar. Kasi bakit? Kung titingnan mo ang description ni Jose, magandang lalaki. Hindi ba? Huwag kayong tumitig sa akin. Hindi ako yun. Magandang lalaki ito si Jose. Ngayon, itong asawa ni Potiphar, syempre nagkagusto. Sa madaling sabi, may pagkakataon na umalis itong Potiphar, itong asawa, naiwan itong babae, gigil na gigil kay Jose. To make a long story short, gusto niya syempre tabihan ito si Jose, kaya lang nagpupumiglas si Jose, di ba? Syempre nagpupumiglas. Siguro sabi ng iba lalaki, sana all. Mahirap pag nagano'n ka sitwasyon, di ba? Syempre asawa ng kapitan, asawa ng boss niya, sigurado maganda. Ang hirap i-resist yung temptation, hindi ba? At kung iisipin mo, nung tinuksok, marahil kung ibang tao si Jose, iisipin nun, pwede siguro kasi wala namang nakakakita. Di ba? Wala naman si bossing, tara na nga, di ka na nga. Pagbigyan ko na ito, total, ikaw naman may gusto. Di ba? Kung ang pag-iisip ni Jose ay parang pag-iisip ng isang ordinaryong tao na nakasandig pa sa sanlibutan, maaaring ganito ang maging pag-iisip. Pero kung titinang babasahin mo, iba yung kanyang sagot. Nung pinipilit siya ng babae, na sumiping sa kanya, sipingan siya, anong sinabi niya? Anong sinabi? Genesis chapter 39 verse 9. Genesis chapter 39 verse 9. Genesis chapter 39 verse 9. Ibang version yung Tagalog po, but the essence is the same. No? Babasahin ko na lang po sa inyo. Sundan na lang po ninyo ako. Genesis chapter 39 verse 9. Walang sinumang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa? Kanino raw? Laban saan? Hindi niya sinabi. Sabi niya, hindi niya sinabi na, wag, baka magalit si Potiphar, baka magalit si bossing. Hindi niya sinabi na, baka mahuli tayo. Wala naman nakakakita. Pero baka mahuli tayo. Anong inisip niya? Iniisip niya na baka siya ay magkasala kanino? Laban sa Diyos. Bakit ko nasabing yan ang pinakamagandang example?
Kasi yan ang tunay na katapatan. Hindi ba? Yan ang tunay na katapatan. Bakit? Ang definition, ang tunay na katapatan ay ang pagpiling sumunod sa Diyos kahit walang nakakakita. That's the true faithfulness. Kahit walang nakakakita, hindi ba? Kahit walang nakakakita, kahit sino, pero may takot sa Panginoon. Andun yung pagiging matapat. At dahil, alam naman natin, dahil naging tapat si Jose, no? Naging tapat si Jose sa lihim, itinaguyod siya ng Diyos sa harap ng napakaraming tao mula sa pagiging alipin or ex-convict. Alam natin yung istorya, di ba? Inilibas siya. Imaginein mo, from being an ex-convict, nung inilibas siya, ginamit siya, naging ano siya, number 2 na pinakamataas doon sa lugar na yun. Ginawa siyang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. And we know the story na iligtas niya yung kanyang mga pamilya. Tama? Yun ang nangyari. So, napakagandang istorya ng isang katapatan. Sa panahon natin ngayon, madali magsimulang maglingkod sa Diyos. Ngunit, mahirap manatiling tapat hanggang sa wakas. Napakahirap. No? Kaya nga ang tanong, tatanungin ko kayo ulit, madali bang mamuhay bilang isang Kristiyano? Madali, mahirap. Mahirap. Sa akin, hindi yan ang sagot ko eh. Imposible. Yung pagiging isang Kristiyano, napaka-imposible. Sa totoo lang. Bigyan ko kayo ng example. Anong sabi ng Panginoon? Mahalin nyo ang kaaway nyo. Sabi ng Panginoon, love your enemy. Paano ko namang... Napakahirap, hindi ba? Napaka-imposible. Patawarin ninyo ang kaaway nyo ng ilang beses? 70 beses. Yung iba nagbibilang talaga. Pastor, nakaka-400 na ito. Kasi pag binilang mo, 470, 490. Kaya nyo bang patawarin ng isang tao na nagkasala sa inyo at kaya nyo ba siyang ibigin? Halimbawa, bigyan ka ng example. Meron isang taong hindi mo naman siya inaano. And in fact, natulungan mo pa siya sa kanyang kagipitan. Pagkatapos, hindi ka na nabayaran, binabali, wala ka na. Nung binabalik, wala ka na, siya pa yung pinagchichismis ka. Pinagchichismis ka pa. At ipinamamalita pang may utang ka pa sa kanya. Paano mo naman tatanggapin? Bigyan ka ng example. Inuutangan ka ng 10,000. Inutangan ka ng 10,000, ang ibinigay mo lang 5,000, yun lang ang pera mo eh. Ang sinabi niya, may utang pa yun sa akin 5,000 kasi pinautang lang sa akin 5,000 eh. Baliktad pa, hindi ba? Twisted pa. Tapos, hindi lang yun. Siniraan ka pa ng siniraan kung ano nang sira. Ang matindi no, kasama mo sa church. Pagpasok mo, parang, di ba? Ang hirap nun. Anong sabi ng Panginoon? You love your enemy. Mahalin mo ang kaaway mo. Pag binato mo ng bato, biruin mo yun, babatoy ka ng hollow blocks, babatoy mo ba't tinapay? Ay sa akin, hindi lang hollow blocks, ihampas, pati pala, isasama ko. Hindi ba? Kaya imposible mamuhay bilang isang Kristiyano eh. Napaka-imposible, tama? Napaka-imposible. Patawarin mo nung tinanong si Jesus, ilang beses po ba ako magpapatawad, Panginoon? 70 You could just imagine, ilang beses. Yung iba naman, nagtatala. Pastor, nakaka-489 na ito talaga. Ay, nagsusulat pa. Pero ibig sabihin ng Panginoon, kahit anong kasalanan, kahit anong dami, patawarin mo at mahalin mo. Ang tanong ulit, madali ba maging Kristiyano? Sabi nyo, mahirap. Hindi mahirap. Imposible. Di ba? Ngayon sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kaaway mo. Nagagawa nyo ba yan? Nagiging tapat ba tayo sa mga bagay na ganyan? Parang hindi, di ba? Pero kaya ba natin gawin? Yes, of course, kaya natin gawin. It's a choice, di ba?
O, kasi bakit? Doon sa mga taong walang espiritu ng Diyos, hindi nila magagawa yon. Imposible talaga yon. Pero sa atin, may possibility. Because what? We have the Spirit of God. Hindi ba? Merong espiritu ng Diyos na tutulong. Kaya nga ganun kahalaga yung you must be born again of the Spirit. No? Ngayon, babalik ako. So kasi bakit? Marami nagsisimula mainit eh. Pero kalaunan nanlalamig. Nagiging tapat lang pag may mga pagpapala, pag may mga blessing. Hindi ba? Lalo na pag may mga ayuda. Natawa kayo, ayuda. Daming ayuda. Pero pag nagkakaproblema, nagkakaroon ng pagsubok, nawawala. Di ba? Experience nyo ba yan? Dito? Aminin. Hindi ba meron mga ganun tao? Kaya ngayong umaga, ito po ang pag-aaralan natin. Intro pa lang yun, nakailang minutes na ako, nakaka-20 na. Ilang oras po ang service? Ha? 1.5? Okay. Gagawin ko lang mga 2.5. Minsan lang ako naman minsan wala ako mag-preach dito eh. So, ito ang pag-aaral, napakahalagang katangian na makita, na nais makita ng Diyos sa bawat mananampalataya, ang katapatan sa Diyos. Kaya nga, ang gusto kong tanong na maiwan sa atin habang nakikinig ay ito. Ito yung sinabi ng Panginoon. Na pag tinawag tayo, masasabi kaya niya na mabuti at tapat na alipin. Di ba? Kasi pagdating na panahon, alam naman natin, di ba? Lahat tayo haharap sa Panginoon eh. Walang hindi haharap. Di ba? Napakasarap marinig na pagharap natin sa Panginoon, i-welcome tayo ng Diyos at sasabihin niya, mabuti at tapat. Anong gusto niyong marinig? Yung mabuti at tapat o depart from me, I never knew you. Lumayo kayo sa akin. Kayo gumagawa ng kasamaan. O papipiling ko, anong gusto niyong marinig? Mabuti at tapat o lumayo kayo sa akin? O, di maging tapat. Yun ang ibig sabihin, hindi ba? So, dapat maging tapat. Kaya ngayon, dito po, ito yung ating pinaka-main text, no? Yung Matthew chapter 25, verse 21. Babasahin ko ulit. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain ka sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sabi niya, pumasok ka. Kagaya ng sinabi ko, marami nagsisimula. Mainit, pero habang tumatagal, nalalamig. No? Pag may blessing, nandyan, pero pag may pagsubok, nawawala. No? Pero ang Diyos, sinabi ko na, hindi lamang siya naghahanap ng magaling, kundi naghahanap siya ng tapat. At sinabi nga ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 4 verse 2, babasahin ulit natin, bukod dito ay kinakailangan ng magang katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Bakit nga niya nasabi? No? Bakit hinihingi niya ang katapatan sa bawat isa? Kasi siya mismo ay tapat. Hindi ba? Ang Diyos ay naging tapat sa atin. 2 Timothy chapter 2 verse 13. 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo hindi mga tapat, siya nananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Sabi niya, hindi man tayo tapat, siya nananatiling tapat. Pero bilang pagtugon sa kanyang katapatan sa atin, dapat tayo rin naman ay maging tapat sa kanya. Hindi ba? Dapat tayo din maging tapat sa kanya. At hindi ba, experience na natin ito. Kung minsan meron tayong mga kaibigan o kasama o kahit kapitbahay natin o best friend natin o kapamilya natin na nagiging tapat ka sa kanya tapos dati ang panahon na nakakairita, hindi ba? Nakakainis, nakakagalit, hindi ba? Parang yun nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas. Tama? Yun nangyayari sa atin Pilipinas. Yung mga tinamo yun. Kasi na hindi hinahanap ng Panginoon yung mga matatalino eh. Yung mga matatalinong ito nakaupo sa ating gobyerno, no? Yung mga hindi na sila nagnanakaw ng daang milyon. Bilyon na ang ninanakaw nila, di ba? Kasi matatalino eh. Kasi bakit? Alam din nila yung nakasulat sa Bible eh. Kasi iniisip nila yung nagnakaw ng 1 milyon at nagnakaw ng 1 bilyon, the same. Pareho lang magnanakaw sa Panginoon, tama? Kaya anong ninakaw nila? Yung marami na, bilyon-bilyon na. Kasi iniisip nila, pareho lang naman pala eh. Tatalino, di ba?
Kaya lang, problema, tayo na apektuhan. Hindi ba? Kasi bakit? May mga ganitong tao kasi hindi taga-tila tapat sa kanilang sinumpaan. O kunyari, kagaya niyan, ibubuto mo pa ba itong mga ito? Lalo na itong mga involved dito sa mga maleta na ito? Hindi mo na ibuboto. Hindi ba? Bakit? Hindi sila tapat eh. Nakakagalit. Hindi ba? Wala itong political color. But, syempre, alam naman natin, hindi na ito may kakatwa at hindi na ito may tatanggi na grabe ang corruption ngayon sa ating gobyerno. Grabe ang corruption ngayon. Ang PhilHealth natin, problemado. Ang ating ekonomiya, pabagsak. Ang inflation, pataas. Grabe na naman ang krimen. Grabe na naman ang addict. Well, grabe po ang nangyari. No, hindi sila nakafocus, hindi sila tapat sa kanilang tungkulin. No, napakahirap talaga ng buhay natin ngayon. Sapagkat hindi sila tapat. Kaya tayo bilang tinawag ng Panginoon, iba naman yung pagkatawag sa atin, hindi ba? Ito ang calling sa atin. Ano ba ang calling natin? Be Christ-like. Dapat maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus. Dapat tayo maging tapat. Simula hanggang sa wakas. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Nagkakasala? Yes. Hindi ko sinasabing huwag tayong magkasala. Ha? Hindi ko sinasabing hindi tayo magkakasala. Ha? In the process. Ha? Alam naman natin ito. Pero ang napakaganda sa Panginoon, yung part ng kanyang yung katapatan, tinan nyo sa Lamentations, ano ba sa Tagalog yan? Panaghoy, chapter 3, verse 22 hanggang 23. Panaghoy, chapter 3, verse 22 hanggang 23, sabi niya, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga iyo ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. No? So, ano ibig sabihin? There is new every morning, lalo na sa ating mga Kristiyano. Laging may bagong umaga. Nagkamali man tayo, but there's always new morning, di ba? There's always a new beginning. Kung nagkamali man tayo in the whole day or the whole week man, paggising natin, may bagong umaga at bilang mga anak ng Diyos, ito ang binipisyo. Hindi ba? Ito ang nakuha nating binipisyo. Pribilehiyo bilang kanyang mga anak ng Diyos. May bagong umaga. Ano man ang nagawa natin in the past. Ha? Laging may bagong umaga. At kung titingnan ninyo, hindi kailanman tayo iniwan ng Diyos. May karamdaman man, hindi siya lagi nating kasama. Nawalan tayo ng trabaho, nawalan ng pinakakakitaan, siya pa rin ang nag-provide. Naalala niyo yung COVID-19? Halos lahat wala tayong trabaho, di ba? Lahat walang trabaho. Wala, siyempre nakakagala, walang trabaho. Pero nung COVID-19, mas maraming tumaba. Hindi ba? Tama ba? Kasi provided eh. Hindi ba? Ang pagkain, hindi ba? O hindi naman sa gobyerno galing pa kanino ang pagpapala na yun. Galing naman sa Panginoon yun, hindi ba? Kahit nakakulong tayo, wala tayo, doon makikita mo yung katapatan ng Panginoon eh. Kahit na wala nang kinikita, lagi nandun pa rin, nandyan pa rin siya. Kahit tayo nagkasala, kagaya na binasa natin kanina, at nagsisi, tinatanggap pa rin niya tayo. Yan ang kanyang katapatan, hindi ba? Yan ang kanyang pag-ibig. Kaya kung gano'n katapat ang Diyos sa atin, nararapat lang na maging tapat din tayo sa Kanya. Di po ba? Tama lang na bantihan natin siya ng katapatan. No? At dito sa Biblia, napakarami ehemplo niyan eh. Isa na si Abraham, di ba? Anong ginawa ng Panginoon kay Abraham? Anong inutos sa kanya? Yung nag-iisa niyang legit na anak kay Sarah. Anong pangalan nun? Isaac. Ano sabi ng Panginoon? Yung nag-iisa mong anak, dalhin mo sa muraya. Patayin mo doon, ialay mo sa akin. Imaginein mo ito. Imaginein mo ito. Yung lugar kung saan naroroon si Abraham at yung pupunta ng pag-aalay, they will travel, hindi lang oras, hindi lang minuto. Araw, they will travel days, di ba? Para makarating doon sa pag-aalayan. Imagine mo kung nung tumatakbo. Imagine mo kung hindi naging tapat si Abraham. Siguro yung mga unang araw pa lang, ito kaya talaga? Baka nagjo-joke lang itong Panginoon. Lord, totoo ba talaga ito? Wala ka makikita na nagtanong si Abraham sa Panginoon nung nagduda siya sa utos ng Panginoon, hindi ba? Oh. Wala.
itinuloy niya. No? Itinuloy niya. Inutusan siyang ialay si Isaac. Hindi niya naiintindihan. Ngunit, sumunod. Saan nakasulat yan? Genesis chapter 22. Hindi ko nabubuksan. Mahaba ang kwento. Binibigyan ko lang ng example ng katapatan. Ngunit, tinuloy pa rin niya. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Nakita ng Diyos ang kanya. Siyempre, of course, alam na ng Panginoon yung katapatan niya. Beforehand, alam na. Kaya lang ipinakita kay Abraham. Sabi niya, Genesis chapter 22 verse 17. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamti ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. So, anong aral mapupulot natin? Yung katapatan ay hindi nakabase sa pagkaunawa, kundi sa pagtitiwala natin sa Diyos. Tama? Hindi ito nakabase. Kaya may mga bagay na kuminsan hindi natin naiintindihan. May mga nangyayari sa ating buhay na kuminsan ang hirap nating maintindihan, hindi ba? But we just have to move on. Kailangan lang magpatuloy. Ha? Kagaya na nangyari kay Abraham. He never questioned God. He never questioned, no, yung karunungan ng Panginoon. At pati naman yung kanyang anak, hindi ba? Pareho sila. Kasi kung yung anak, biro mo, tinatali na yung anak. Biro mo kung yung, ako pala baka magpunong braso na yung, baka napatay pa si Abraham. Siyempre, malakas yung anak, di ba? Bata eh. Pero pareho sila, hindi ba? Pareho silang nagtiwala sa Panginoon. At bago saksakin, bago pati ni Abraham, ano sabi ng Diyos? Huwag mo ituloy. At yung pag-aalay, binigyan siya ng bagong. Ganong katapat ang Panginoon. At ganon din katapat si Abraham. Kaya ito rin ang naging pagpapala. Pararamihin, sabi ng Panginoon. Pararamihin ang kanyang lahi na gaya ng kasing labi ng baybayin ng dagat. At totoo naman, ano ba ibig sabihin ng baybayin ng dagat? Kaya konti lang naman mga Israelita. Aba, teka na muna. Tayo din ay descendants ni Abraham. Hindi ba? Tayo din ay kasama na sa lahi ni Abraham. Lahat tayo na iniligtas ng Panginoon, kasama rin tayo sa lahi ni Abraham. Alam nyo ba yan? Hindi ba? O, kaya, kung makikita natin, yung katapatan na hindi nakabase sa pagkaunawa, kung hindi sa pagtitiwala ng Panginoon. At titinan mo, ang katapatan, sinusubok ng Diyos. No? Sinusubok, may pagsubok yung katapatan, yung pagiging faithful, sinusubok ng Panginoon. Santiago chapter 1 verse 12. James chapter 1 verse 12. Sabi po diyan, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. So, ang ibig sabihin, meron talagang pagsubok. At sinabi niya, mapalad yung mga nagtitiis sa tukso. No? Kaya, tayo mga Kristiyano, hindi pwedeng walang pagsubok. Hindi pwedeng hindi tayo dadaan sa pagsubok. O, lalo na yung mga bago nating kapatid sa pananampalataya. Pero ngayon, hindi pa kayo susubukin ng Panginoon. Kayo pa yung mga baby Christian. Kaya kailangan yung dumalo ng dumalo para maalagaan kayo dito sa iglesia. Kailangan nyo ng pure word, pure milk. Ito ang salita ng Diyos habang sa paglaki para kayo lumago ang inyong spiritual. Ngayon, hindi pa. Nawala pa kayong pagsubok na dadaanan. Kasi bakit? Ang mga baby hindi mo bibigyan ng pagsubok, hindi ba? Ang sinusubok kayo, matatatag na. Yung mga luma na sa church. Yung mga lumang-luma na. Yung pinaglumaan na. Pero matatatag. Hindi ba? Yung mga pinaglumaan na rito, yan ang mga matatatag. Pero yan, ibig sabihin, yan ang sinusubok, yung katapatan natin. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, unang Pedro chapter 1 verse 6 to 7, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesus Kristo. Sinasabi rito talagang hindi pwedeng hindi magkakaroon ng pagsubok ang lahat ng mga taong nagkakaroon ng pananampalataya at nagiging tapat sa Panginoon. No?
Kasi hindi mo naman malalaman, hindi mo naman makikilala, ikaw sarili mo, hindi mo naman makikilala ang sarili mo malibang dumaan ka sa pagsubok. Hindi ba? At dito sinabi ng Panginoon, yung pagsubok yung ating parang dumadaan sa ginto. Paano ba ginagawa ang ginto? Paano nakukuha ang ginto? Alam nyo ba ang proseso? Ako po, ang roots ko ay galing ako sa Daet, Camarines Norte. Malapit sa amin yung Paracali. Alam niyo yung Paracali Gold? Malapit kami doon. Yung naghuhukay, nagmimina ng ginto, malapit yun sa amin. Yan the best gold. Talo pa yan ng ibang gold. Paracali Gold is the best gold. One of the best gold in the world. Yung Paracali Gold. Doon yan nakukuha sa amin, sa Paracali, Camarines Norte, kahit i-google ninyo. Iba, baka hindi totoo. Pwede nyo naman i-google yan eh. Paracali Gold, the best gold. One of the best gold in the world. Malapit yan sa akin. Paano yan kinukuha? Huhukay. Tapos, ang daming proseso niyan. Dudurugin, tapos dumadaan na bago mo pa yan mahukay, ang daming kumisa nagbubuwis buhay sa pagkuha ng ginto na yan. Kasi dumadaan sa pinakailalim, maghuhukay yan, tapos dadalhin sa ibabaw, tapos dadaan sa treasure, dadaan sa napakarami. Tapos hanggang sa nagiging pinong-pino, hanggang sa pino na huhugasan, hanggang sa lalabas yung pinakamaliliit. Sabihin, ganito karaming boulder yan, ang makukuha mo yan, gatungaw lang. Ganyan lang karami ang makukuha mo. Ganyan lang karaming ginto. Pag naipon, ganyan lang. Ganong kahalagang ginto. Ganon din ang ating pananampalataya, ang ating katapatan. Kaya sinusubok ng Panginoon eh. No? Kasi bakit? Hindi mo naman makikilala kahit ang sarili mo eh. Hindi mo malalaman kung tapat na ako sa Panginoon, matibay ang pananampalataya ko, malibang ikay subukin. Kaya ang Diyos sinusubok ang ating katapatan at ang ating pananampalataya. Sinusubok na parang ginto. Lahat ay dadaan sa pagsubok. Sapagkat hindi mo mapapatunayan, tapat ka kung walang pagsubok. Tama? Hindi mo naman mapapatunayan kung walang pagsubok. Kaya nga sinasabi, di ba? Yung pagiging Kristiyano, hindi yan para kang pumasok sa isang hardin at okay na ang lahat ng bagay, hindi ba? Christian life is a battle. Ito ay gera. Hindi ba? Para kang, hindi ba? Kaya nga kumisan, may sinasalarawan tayo na para tayo mga sundalo. Hindi ba? Nagpa-enlist ka sa isang, hindi ba? Military service. Tinawag tayo para mga sundalo, soldier of Christ. Kasi bakit? Tagang tayo ay nasa gitna ng digmaan. At ang problema natin, yung kaaway natin, hindi natin nakikita. Hindi ba? Hindi natin nakikita. Ngunit, ang Diyos ay tapat, bagamat hindi natin siya nakikita, pero pag dumaan sa atin, nalalaman natin na ito'y pagsubok. Meron tayong ganong kapangyarihan. Di ba? Merong spiritual discernment. Ngayon, yung pagharap sa pagsubok, it's a choice. Nasa sa atin kung tayo'y bibigay sa pagsubok o tayo'y magpakapakatatag sa pagsubok. No? Lahat dadaan sa pagsubok. Walang hindi. At again, going back to the Bible, going back to the history, si Job ay isa sa pinakamaganda ring sinubok ng Panginoon. Hindi ba? Pag tinignan mo, Job chapter 1 hanggang chapter 2, makikita mo yan. Anong nawala kay Job? Nawala ang anak, nawala ang kayamanan, pati mismo ang kalusugan niya. Hindi ba? Pati ang kalusugan mismo ni Job, ano nangyari? Alam niyo ba naging sakit ni Job? Sabi dun sa mga, yung sakit niya ay, alam niyo ba yung sakit na mas parang malala pa sa ketong? Alam niyo yung ketong, leprosy, yung nagsusugat ang buong katawan. Kaya nga si Job, nung kinakausap siya, saan siya nakaupo? Sa may abo. Di ba? Sa may abo malapit. Kasi bakit? Pag wala doon, mabaho ng amoy na parang nabubulok na, naagnas na siya Di ba? So pag ganun, pinapaliguan niya yung sarili niya ng abo para matuyo at saka para hindi mangamoy. Ganun na naging sakit ni Job. Now, if I were Job, kung hindi matibay ang aking pananampalataya at kung hindi ako matibay ang aking pagtitiwala sa Panginoon, ay suko na ako, tika na muna Lord, ano ba nangyari sa akin, hindi ba? Kung mahina. Pero anong sinabi niya? Buksan niyo, Job chapter 1 verse 21. Anong sinabi ng Job? Job chapter 1 verse 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina,
At hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang naggalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi niya, ang galing, no? Kung makita mo yung katapatan ng Panginoon, makita mo yung katapatan ni Job at yung pagiging matibay na pananampalataya. Sinabi niya, ang Diyos naman ang nagbigay ng lahat ng ito eh. Hubad akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Siya ang nagbigay. Siya rin ang pwedeng mag-alis. At sabi niya, purihin. Napakahirap nito magpuri ka sa Panginoon. Napakahirap nito na dumadaan ka sa problema, then sasabihin mo, Hallelujah, praise the Lord. Tayo, naputulan lang ng kuryente, pambihira naman, Panginoon, ano bang ginawa mo sa akin? Sisi na grabe ng pagsisisi. Nawala lang ng pambili ng ulam, ano ba naman, Panginoon? Nasisisi na natin ang Panginoon eh. Hindi natin nakuha ang gusto natin, ang Diyos naman, ano ba naman, Panginoon? Sige naman. At kung minsan sa atin, iniisip natin ang Diyos parang i-DSWD eh. Tagapagbigay lang ng ayuda. Hindi ba? At yung iba nga, matindi eh. Si Jesus ginawa lang nilang bumbero. Ang bumbero, tagapagligtas lang sa apoy. Kasi naligtas sa apoy, di ba? May iba nga ng tao eh. Naligtas siya, pero hindi ba nagiging tapat? Yun ang ibig ko sabihin, di ba? Ginawa lang ninyong bumbero si Jesus. Ginawa lang ninyong DSWD. Hindi ba? Kung lahat ng pangailangan hindi nabibigay at tayo nagagaling sa Panginoon, hindi ito katapatan sa Panginoon. Hindi, di ba? Anong sabihin? Si Job, hindi lang siya naging tapat dahil may piyaya. Naging tapat siya kahit wala na ang lahat. Tandaan ninyo. Naging tapat kahit wala na ang lahat. Sa atin kaya, sinong may mga sasakyan dito? May mga kotse, may mga motor. Sino may mga sasakyan? Taas ang kamay. Hindi ko naman hihiramin. Kayo naman, may sasakyan din naman ako. Sino po may mga sasakyan? May motor. Lalo na yung bago, mahiram mo na. May mga sasakyan. Kung halimbawang dumating pa kataon na tagang kailangan na i-dispatch sa natin yung sasakyan, minamahal-mahal mong sasakyan, minamahal-mahal mong brum-brum, brum-brum, mahal-mahal mo. Sinabi ng Panginoon, ibigay mo yun sa church, kulang pa sa tiles ang retreat center. Bigla ka nakarinig ng gano'n. Ano sabi mo? Ay Lord, hindi ikaw yan. Lord, bibiro ka, nagjo-joke ka. Lord, joke yan, Lord. Kung halimbawa, sabihin, alisin na ito lahat ng ito. Kaya kayang gawin. Parang hirap, di ba? Sasakyan pa lang yan, ha? Kung pati bahay, isang lamo na. Ibenta mo na yan. Magtsaga ka na lang sa para may magamit sa church. Magagawa kaya? Hindi ba? Yun na ibig ko sabihin. Kuminsan ganun tayo eh. Nature. Human nature. Sabi nga ni Michael Jackson, tell them that it's human nature. No? May kanta siya dyan eh. Tell them that it's human nature. Human nature yun eh, di ba? Pag inalis sa atin yung mga bagay na mahal natin o kinakailangan natin, alam natin na tayo pinagpaguran, parang teka na muna, Lord, huwag mo nang pakikialaman ito. Huwag muna ito. Yung iba na lang. Sino may iPhone? Taas ang kamay. Yung iba ayaw nang tumaos. Mga sinungaling. Tinatago nyo pa, ha? Sino magaganda ang cellphone na may value pa? Nabi ng Panginoon, ibigay nyo na yan sa church, maibenta, mabili ng pintura. Wala pang pintura ang retreat center. Ano kaya? Hindi pa ba yan ito? Hindi pa ba yan itong iPhone ko na ito? 3 years to pay pa ito. 3 months pa lang ito, Panginoon. Kaya mo kayang ibigay. Yan ang sinasabi, katapatan, pananampalataya. Hindi ba? Yan ang sinasabi. Napakahirap. Napaka-imposible maging isang Kristiyano sa totoo lang. Pero ako naniniwala, lahat tayo dito, and I assume, and I believe so, na lahat tayo dito ay Kristiyano na meron tayong Espiritu ng Diyos na magpapaunawa sa lahat ng ating bagay. No? Para si Job, no, kahit na wala,
Pero ano nangyari? Mamaya pag-usapan natin. Ngayon, may isa pang example. Si Daniel. Daniel chapter 6, hindi ba? Sa Daniel chapter 6, wag nyo nang basahin, ang haba eh. Anong istorya niyan? Ang istorya, bigay ko lang yung istorya. Ang istorya niyan ganito. Si Daniel, siyempre alam naman natin, no? Naging tagapamahala siya ng isang hari. Pinamahalaan niya. Kaya lang naiinggit sa kanya yung mga taga ron eh. Kasi bakit? Siyempre, paborito siya nung hari eh. Ngayon, gumawa ng tusong balak itong mga nakapaligid sa kanya, yung mga kasama ni Daniel. Sabi niya, Hari, gumawa ka ng isang kautusan na wala na dapat ibang magbibigay ng pagpaparangal o papuri kahit kanino man, kundi sa'yo lang. Oh, ang galing, di ba? O di syempre yung hari naman. Maganda yan, ha? Maganda yan. Pero si Daniel, paborito ng hari nung time na yon. Di ba? Pero since hindi niya siguro na-overlook niya, hindi natin alam, marang na-overlook. Kasi kung alam niya kaagad na maapektuhan si Daniel, siguro hindi niya gagawin. Kaya lang siyempre, isa pa na siguro maraming nagsasabi sa kanya, oo nga, para sa iyo kay pupuri. Di pumayag, nilagdaan. Sabihin, ratified. Okay. O ngayon, ay ang problema ito si Daniel. Nung malaman ni Daniel, lalo siyang, pero hindi siya napigilan. Kasi bakit? Ano ang utos? Hindi na siya pwedeng manalangin sa Panginoon. Bawal na. Pag may nakakita, ano gagawin? Itatapon siya doon sa lion's den. Hindi ba? Unang araw pa lang inakita na si Daniel. Nakayuko eh. Nananalangin eh. Yun ang problema. Nakita nitong mga, siyempre, sinumbo ngayon. Walang magawa. Ang tagal nag-isip nung hari. Nag-isip pa. Paborito niya si Daniel eh. Kaya lang, sinulsulan kasi hindi pa kapagawa ng desisyon. Sinusunod siya, hindi ba? Ang utos ng hari hindi dapat mababali. Siyempre nga naman. Pag hindi niya sinunod yun, ay hindi na susundin yung mga susunod na decree o yung mga utos ng hari, hindi ba? So napilitan ng hari na sundin. Kaya ano sabi niya? Iligtas ka na lang ng buhay na Diyos mo na pinaglilingkuran mo. Tagang napamahal sa kanya si Daniel. Ay siyempre, pinabayaan niya, dinala dahil diyan, kinaumagahan. Hindi makakatulog ang hari no, naidipil. Kinaumagahan, ang aga-aga niya, hindi ba? Ang aga-aga niyang nagising. Ano nangyari? Pag tawag niya, Daniel, nandiyan ka pa ba? Ano sabi? We know the story. Hindi siya kinain ng leon. To make a long story short, he was saved. Di ba? By God. Bakit? Hindi siya kinain ng leon. So ano nangyari? Nakaligtas? Sino ang ipinakain ni hari? Yung mga gumawa ng batas na yon, yung nagtulak sa kanya. Pati pamilya, you could just imagine, pati mga bata, buong pamilya, nung mga yung mga walang kinalaman doon sa gumawa, pati anak nila, pamilya nila, asawa nila, pinakain sa leon, pinalapa. Ang tawag doon, collateral damage, nakasama pa. No? Sa kaparusahan, yung kanilang mga pamilya na walang buwang. Ay ganun magparusa ang Panginoon, di ba? May collateral damage lagi. Tama? Naalala niyo sa mga Israelita? Nung sila'y nagkasala, natagpuan silang hindi tapat, ilang beses sila hindi naging tapat, sinunog, pinapasok sila sa chamber, kasama mga lola, kasama mga bata, hindi ba? Ang tawag na, that's collateral damage. Pag nagparusa ang Panginoon, ganun. No, may collateral damage, may nadadamay. O yun ang masakit, hindi ba? O ngayon, si Daniel ganito, mas pinili niyang manalangin kaysa iligtas yung sarili. No? Alam niyang may lions din, pero nanatili siyang tapat at iniligtas siya ng Panginoon. At dito makikita mo, sabi ng Panginoon, ang katapatan ay makikita kahit sa maliliit na bagay. Luke chapter 16 verse 10. Luke chapter 16 verse 10. Sabi niya, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami at ang di matuwid sa kakaunti ay di naman matuwid sa marami. So, ibig sabihin, hindi nagsisimula katapatan sa malaking ministry. Hindi dyan nagsisimula ang katapatan sa malaking ministry. Saan ito nagsisimula? Sa, palagay nyo, panalangin. Pagbabasa ng Biblia, pagsamba, pagbibigay, pag-iibanghelyo, pagdalo sa church. Yung maliliit na bagay. Kaya sinabi ko, hindi tayo tapat sa maliit, paano tayo patatiwalaan ng Diyos mas malaki? Hindi ba? Kaya ngayon mga nagiging leader, hindi naman agad-agad nagiging leader sa church, di ba? You're being observed first, hindi ba? Kasi bakit? Ito yung mga basic.
In Christian life, pananalangin, Bible reading, inoobserbahan muna ng pastor. Oh. Kung tagang tapat siya, makitang tapat at saka ginagawang leader. Oh. Dito nagsisimula. Hindi ka ganito nilalagay sa malaking ministry para makita mo katapatan. Hindi. Tinitingnan, inoobserbahan mo nga sa pamamagitan ng inyong mga ginagawa dito sa iglesia. Kasi kung hindi tayo tapat sa maliit, nang sabihin, kung hindi tayo tapat, paano tayong pagbibigyan ng malalaking gawain pa, hindi ba? Dito sa malilit na bagay. Kasi bakit? You know what? Kahit sa amin church, meron mga gustong maging leader Sa totoo lang. Gusto maging leader, pero umaattend ng church pag may panahon lang siya. Saka nakakita ng ganun. Gusto lang nila position. That's not new, hindi ba? Hindi naman bago yan sa church. Sa amin ganun, sa church, alam niyo naman, you know what happened in Cabiao Church, di ba? Hindi ko na ikikwento sa inyo. Yan, nagkagulo-gulo. Kasi yung iba gusto maging leader. Nung na-take over ako, teka na muna. Nakita ko mga, hindi pwede. Hindi pwede. Marami dyan. Siguro dito sa inyo din may gusto maging leader, pero kung hindi ka naging tapat sa maliliit, hindi ka bibigyan ng malaking bagay. Because leadership is something, hindi ba? Lalo na pag naging nasa liderato ka ng iglesia, meron ka ng task, meron ka ng gagawin dito sa iglesia. Not obliged, but you have the responsibility. You have more responsibility than ordinary members. Tama? Meron ka ng responsibilidad being the leader. Kaya hindi ganun kadali din ng mga leader sa church. Kasi bakit? May expectation sa kanila. Hindi lang ang pastor, kundi ang Panginoon. Hindi lang ang expectation ay galing sa pastor, kundi galing sa Diyos. Parang si David, paano ba naging hari si David? Hindi ba? Bago naging hari, naging tapat muna siyang pastol, hindi ba? Bago siya naging hari. Walang nakakakita, pero nakikita siya ng Diyos. Naging tapat siyang pastol, hindi ba? At kung titingnan mo, yung hindi pagiging tapat, ano yan? May kapalit na hindi magandang. One example, best example is si Judas Iscariote. Di ba? Tingnan mo ito si Judas. Kaya kita mo yung pangalan niya, Judas. Pag sinabi mong Judas ngayon, may nagbibigay ba ngayon ng pangalang Judas? Nanganak ka, maganda pa ka dyan, Judas. Kasi bakit? Alam natin anong ginawa nito ni Judas. Di ba? Pero kung hindi naman siguro, maganda yung pangalan niya na Judas. Judas, saan ka dito? Pero kaya alam natin, nakaakibat sa pangalan niya pagiging taksil, hindi ba? Judas ka. Pagiging tapat, may kapalit. Bakit? Tinan mo si Judas. Ilang taon niya nakasama si Jesus? 3 years. Nakita niya lahat ng ginawa ng Panginoon. Tama. Himala. Nakapakinig ng pangangaral. Hindi lang basta Bible seminar. It is Jesus Himself. Hindi lang, di ba? Hindi lang ordinaryo pastor ang nagsasalita, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngunit, ano nangyari? Hindi naging tapat. And in fact, ito pa ang pinakamasama. Ipinagbili pa si Jesus ng ilang? 30 silver coins. Iba sabi niya, kukunti naman noon, ngayon, hindi, ngayon, it cost millions of pesos, baka hundreds of millions na ang halaga. Noon, ang 30 silver coins, napakalaking pera. Pwede na mabuhay hanggang kaapu-apuan mo. Ganun kahalaga yun, ganun kalaki. Ipinagbili, you could just imagine, kasama na si Jesus Christ, kasama na ating Panginoon, nakita niya ang mga himala, nakita niya, narinig niya ang mga pangaral ni Jesus. Pero hindi pa rin naging tapat. Hindi ba? Kaya wag rin tayo maging kampante. Na totoo lang, kahit sa church. Di ba? Lagi natin susuriin ang ating sarili. Tapat pa ba ako sa Panginoon? Ito ba mga ginagawa ko lately? Ito ba ay pagiging tapat sa Panginoon? Huwag tayo maging kampante. No? Ito si Judas, ano nangyari? Matthew chapter 26 verse 15. At sinabi, ano ibig nyo ibigay sa akin at siya ibibigay ko sa inyo? At siya tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. Ang kapal ng mukha nito. Imaginein mo, pinagkatiwalaan sa pera ng Panginoong Yesus. Pinagkatiwalaan yan, di ba? Pero ano nangyari? Ano nangyari?
Nagbitay. Di ba? Nagpakamatay. Nung nagbitay, ano nangyari? Gory pa. Lumabas yung kanyang bituka. Dahil sa pressure, nung pagbitay niya, lumabas. Kaya nakikita ng mga tao, kadiri itong taong ito, di ba? Oh. Nagpakamatay. Kalaunan nagpakamatay. Ano ibig sabihin? Anong aral? Hindi sapat yung matagal na sa church, sa totoo lang. Hindi sapat ang ministry. Ang mahalaga ay manatiling tapat. Yan ang importante. Maraming matagal na sa ministry eh. Maraming matagal na sa church, pero hindi naman tapat eh. Di ba? Ito nga, sabi ko sa inyo eh, kasama na si Jesus eh. Oh. Kasama na si Jesus Christ mismo. Pero pinagkanulo pa rin. Meron pang iba, si Dimas. Kilala niyo si Dimas, di ba? Si Dimas, kasama-sama rin ng mga apostol, kasama ni Pablo. Ano nangyari? 2 Timothy chapter 4, verse 10. Pangalawang Timoteo chapter 4, verse 10. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibasa'y iniibig niya ang sanlibutan ito at napa sa Thessalonica, si Crescentia ay napa sa Galacia, at si Tito ay sa Dalmatia. So, ano ibig sabihin? Ng mga tao, kahit even in the church, kaya huwag kayong magtaka, kung minsan ang galing ng testimony, di ba? Kung minsan ang galing eh. Kung minsan pag nag-testimony, tumutulo pa ang luha, pati uhog tumutulo pa eh. Pasalamat ako sa Panginoon. Naligtas po ako dahil sa dugo ni Kristo. Dahil sa dugo ni Kristo, naligtas ako, naunawaan ko ang past, present, and future sins. Iniligtas ako. Salamat po. Grabe, tulo pa ang luha. Oh, grabe. Pati sipon, tulo pa. May magagaling magsalita. Lip service. Pagdating sa bahay, scatter. Oh, kakatawa, pero totoo nangyayari yan. Dami ko nang yung iba, kasi bakit ko nalalaman? Yung style ko, hindi ginagawa ng ibang pastor. Pumupunta, alam nito ni brother, Eric. Isang taong ko rin nakasama niyang gwapong yan. Na nagmana sa kagwapuhan ko. Joke lang. Isang taon ko na, bibisita ako, hindi ako nagsasabi na bibisita ako sa inyo. You know why? Makikilala mo ang isang tao. Paano mo makikilala na tunay na Kristiyano? Ako bilang isang pastor, this is my strategy. Pupunta ako sa bahay mo nang hindi mo alam kung anong oras. Wala akong sinasabi. At hindi ako diretso pupunta sa inyo. Ang kakausapin ko kung may tindahan, mga malalapit sa bahay nyo. Bakit ho? Kausapin mo yung tindahan na lang. Tindahan. Sigurado bumibili yan. Kilala nyo ba si Brother Eric? Kunyari na lang. Huwag ito si Brother. Sample lang ha. Pwedeng ganito ang sagot. Bakit to? Oh, taga dyan ho yan. Bakit to? Kasi ako ang pastor niya eh. Dyan ba siya? Kayo po. Ay, Christian pala yan? Oh. Ano ibig sabihin? Duda. Duda sa pagiging Kristiyano. Di ba? Isa yon. Pero kung ang sagot ganito, kilala mo ba si Brother Eric? Po, bakit po? Kasi ako po ang pastor niya. Tatanong ko sana ako na dyan. Christian pala siya. Same words, but different intonation. Naintindihan nyo? Kaya ako alam ko na kaagad eh. Yung mga tapos magpe-fellowship sa church at ako ay iiyak-iyakan mo, sabi ko, tumigil ka nga. Manila Center Church, ito, alam na alam. Na-assign akong, isang taon din ako mahigit sa Manila Center Church. May sister, wala nang ginawa, kada pupunta ng church, wala nang ginawa kundi magreklamo. Pastor, ipanalangin mo naman po kami, sobrang paghihirap namin, ganyan. Sige, papanalangin ko po kayo. Medyo may edad na siya. Halos linggo-linggo ganun. Walang pera, laging bukang bibig niya, walang pera. Dalawin ko nga minsan. Aba, malayo pa lang ako. Nakaupo sa bingguhan. Hindi ko na sabihin ng pangalan. Parang si sister yon. Nakatalikod. Kahit nakatalikod, syempre kilala ko. Palapit ako ng palapit. Yung mga kakilala, alam na, pastor ako. Sabi ko, sa linya ng H, huli, sabi ko sa kanya. Hi, pastor! Huli. Huli. Kaya pala lagi walang pera, huli ka, bingo ka ng bingo eh. Tapos, alam mo, hindi na bumalik sa church. Kasi bakit? Pero ang ganda mag-testimony nun.
Ang galing mag-testimony, umiiyak-iyak pa. Merong ganun sa church. Kaya huwag kayong magtaka, pag nag-rapture, boom! Ang nadala nguso. Yun lang ang born again, nguso. Naintindihan nyo? Pero yung katawan na impyerno. Ang born again lang, ang galing mag-testimony. Hindi naman taga-tapat. Hindi ba? Kaya sa atin, suriin din natin ating sarili habang hindi pa huli ang lahat. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Unang Juan chapter 2 verse 15 to 17. Kaya ito ang utos eh. This is the standing order sa atin eh. Ito ang standing order. Ano ibig sabihin? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man na umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanlibutan, ang masamang pita, ang laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Dito lang naman tayo bumabagsak eh, lalo na sa lalo na sa panahon natin ngayon. Tama? Sa panahon natin ngayon, we are being bombarded with so many issues sa social media, sa mga napapanood natin, sa news, everything, di ba? We are being bombarded ng mga negative issue, mga kung ano-anong bumapasok sa atin. Paglabas mo pa lang dito, syempre, kasama mo na mga anak ng demonyo eh. Imaginein mo, di ba? Kung titignan mo ang Biblia, ano ba, yung mga hindi Kristiyano, ano bang anak sila? Anak ba sila ng ano? Anak sila ng ano? Naya pa kayong sabihin, no? Anak sila ng ano? Anak ng Diablo, di ba? John chapter 8, verse 44. Anak ng Diablo, imagine mo, araw-araw mo kasama, anak ng Diablo. Di ba? Kaya kailangan mag-ingat tayo na matagpuan tayong tapat ng Panginoon hanggang sa wakas. Yung influence ay napakalaking bagay, hindi ba? Ingatan natin na tayo'y mahulog sa mga ganun. Kaya sinabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Huwag niyong iibigin ito. Standing order yan ng Panginoon. Kasi pag tayo umibig sa paunti-unti, at kaya, di ba may sinabi pa siya, may strong words. Sabi niya, malingat lang kayo, nandiyan ang kalaban, parang ano yan, leon, di ba? Nalalapain kayo. If you will be caught off guard, hindi kayo nagiging maingat sa pamumuhay, magigising na lang kayo. Grabe ang kasalanan. And you are living in sin. No? Yun ang problema. Iba yung pagkatawag sa atin, mga kapatid din, di ba? Anong sabi ng Panginoon? You copy me. Ephesians chapter 5, verse 1, di ba? Anong sabi ng Panginoon? You copy me. Kopyahin ninyo ako. Anong kukopyahin natin? Hindi yung kanyang superpowers, hindi yung kanyang omnipowers, omniscient, omnipresent, hindi yung kanyang mga omnipowers ang kukopyahin natin. Anong pinakokopya ng Panginoon sa atin? His character. Yung kanyang karakter. Di ba? Tayo ay niligtas ng Panginoon, napalitan yung ating identity. Tayo naging ano? Anak na ng Diyos from being the sons and daughters of the devil. Nung tayo niligtas, nalipat tayo sa pagiging kanyang anak. Hindi ba? Ito lahat tayo ngayon ay anak na ng Diyos. So, kung anak tayo ng Diyos, so anong dapat makita sa ating buhay? At siyempre, maka-Diyos. Di ba? Pag nakita nyo, kasi ibig sabihin, I'm talking of semblance. Pag nakita nyo yung anak ko, makita nyo, anak to ni pastor. Kahit maliit pa. Yan, makikita yung anak ko nasa likod yata. Pag nakita niyo yan, anak ko, anak to ni pastor. Bakit? May semblance eh, di ba? Ang cute eh. Baka naman kumontra pa kayo dyan. Ako nandito, dahil palagay nyo, kayo nandito. Di ba? Makita nyo, ang gwapo nito ah. Anak siguro ni pastor. Di ba? May ganun, di ba? Anak to ni ano. Kasi bakit? Tan. Tapos, hindi pa pwede walang semblance ang anak. Tama? Hindi pa pwede kahit babae yan, lalaki yan. Pag nakita yung mga anak ko, tagang may semblance, hindi mo may tatanggi, because they are my children. In like manner, being the children of God, ganun din. Like father, like son. Like father,
like daughter. Di ba? Tayo mga tinawag ng Diyos, naging anak tayo ng Diyos, mabuhay tayo nakawangis ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Yun ang ibig sabihin. May semblance. Hindi yung pag tinanong, kilala mo ba ito si sister? Ay, diyan po yan nakatira, oh, kasi Christian yan. Ha? Christian pala yan? Oh, grabe naman. Kailan pa yan naging Christian? Pastor, kailan pa po yan sa inyo? Ay, 10 years na po yan. Ay, grabe. Anong church? Kulto po ba kayo? Sabihin pa yan. Mapapagkamalan pa tayong kulto. Sa totoo lang, di ba? You know why? Paglabas natin dito, tayo nagbabasa ng Bible. Anong binabasa nila? Yung buhay ninyo. Right? Hindi yan nagbabasa ng Bible, pero ang binabasa niyan, buhay natin. Kaya nga ano sabi ng Panginoon, hindi ba? You must be the light and the salt of the earth. Hindi ba? Dapat tayo maging ilaw. Eh, paglabas natin dito, ang ilaw natin, pundido. Hindi makita ang pagiging anak ng Diyos. Meaning, yung ating Christian life, matagpuan tayong tapat sa Panginoon. At itong katapatan, hindi lang ngayon. Hanggang sa wakas, matagpuan tayong tapat ng Panginoon hanggang wakas. At ito ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Hindi niya kailangan maging matalino tayo, hindi. Hindi siya naghahanap ng gwapo, sikat, mayaman. Hindi yan ang hinahanap ng Panginoon. Hinahanap ng Diyos yung tapat. In like manner, sa pastor, ganun din. Sa pastor, ganun din. Oh, hindi ko naman sinasabi yung mga mayaman, wag na, hindi. Aba, syempre, pag mayaman kayo, magpayabang kayo, magbigay kayo sa church sa malalaki. Hindi ba? Kung mayaman kayo, magbigay kayo sa church. Pag mahirap kayo, huwag kayo masyadong gagalaw, baka makabasag kayo. Yun ang ibig ko sabihin naman. Hindi ba? Ay, hindi, ang ibig ko sabihin, hindi ba? Hindi pinipili ng Panginoon. Kay mayaman, kay mahirap, walang tinitinan ng Diyos. Kay matalino, hindi masyadong matalino. Hindi yan ang tinitinan ng Panginoon. Ang tinitinan ng Diyos, kung sino yung tapat sa Kanya. And that matters. Yan ang mahalaga. Yung katapatan natin. Diyan nakatutok ang Panginoon. Diyan nakatutok ang Panginoon. Ngayon, ang tanong, paano tayo mananatiling tapat? O siyempre, nandito na tayo. Siyempre, alam ka naman, hindi ko naman isi-share sa inyo. Paano tayo mananatiling tapat? Well, very simple. Hindi simple, but, kung susundin lang natin talaga itong verse na ito, talagang magiging tapat tayo sa Panginoon. Matthew chapter 22, verse 37. Matthew chapter 22, verse 37. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ano ibig sabihin yan? Iibigin natin ang ating Diyos ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas pa nga sa ibang verse, di ba? At buong pag-iisip mo. Nakaranas na kayong umibig, I'm sure. Di ba? Tama ba? Kaya lang kasi yung pag-ibig natin dito sa lupa, kumisan pansamantala eh. Di ba? Pero yung pag-ibig ng Diyos, iba eh. Pero kayo, I'm sure, naka-experience, lalo na yung mga may asawa na, di ba? Nakaranas tayong ibigin natin yung asawa natin. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang, mainit, no? Di ba? Tayo mga lalaki, lalo na mga lalaki, ha? Pag talagang gustong-gusto at iniibig talaga natin ng babae, talagang, ibibigay natin, kulang na lang sungkitin ang buwan at saka ang, di ba? Kulang na lang sungkitin ang buwan at sungkitin ang mga, bituin. Ibibigay lang sa ating iniibig, hindi ba? Lahat gagawin mo eh. Oh. Lahat gagawin mo. Kahit nga yung mga bago-bago ngayon, di ba? Pag mga iniibig, where you na? Next naman. Mayat maya. Where you na? Nag-lunch ka na? Nag-stuck ka na? Next na. Kasi bakit? Nandun lahat yung pag-iisip mo, di ba? Gusto mo yung kanyang katawan ay maayos, yung kanyang pagkain maayos, di ba? Pag may isang tao kang iniibig, ito ang ginagawa natin eh. Lahat ibibigay mo. Kahit ang layo mo, nandito ka sa Castillejos, yung girlfriend mo o yung iniibig mo na sa Makati, pwede bang sundin mo ko mamaya? Sige, anong oras? Kung mo sa Castillejos ka?
Di ba? Castillejos ka pa manggagaling. Ang iniibig mo nasa Makati. Pag sinabihan ka ng iniibig mo, sunduin mo ko mamaya ha. 5 o'clock. Anong oras na? Aabot kaya? Sige, hintayin mo ko dyan. Traffic talagang, hindi ba? Gagawin mo lahat yan kasi bakit iniibig mo eh. Kaya lang yung pag-ibig nating makalaman, kung minsan may hangganan eh. Pagka mag-asawa na, daling sundin ko, mag-isa ka na. Eh, yung traffic eh. Arte-arte mo naman eh. Dati mo naman nagagawa yan. At buwan mo, lumalabas na. Lumalabas na yung tunay na kulay, di ba? Dahil ang dami-dami kong pinamili. Ikaw naman, 3 box lang yan eh. Mag-tricycle ka, maghanap ka ng kwan dyan. Pawis na pawis yung ano. Ang arte-arte mo na ngayon. May ganun pa. Pero nung hindi pa nakakasal, talagang ayaw mo papagbuhatin. Hindi ba? Ganun ang mga lalaki. Ganyan sila eh. Ay, ako rin, lalaki rin pala ako. Di ba ganyan tayo? Kasi iniibig natin, pero pag naasawa na natin, hindi naman lahat ha. Pero kahit yung mga konting ko na lambing ng asawa, tricycle ka na lang. May bagyo, ay di magbas ka. Mahal-mahal ng gasolina ngayon eh. Di ba? Pero ang Diyos iba. Iba yung pag-ibig. Unconditional yun sa Kanya, di ba? Agape love eh. Minahal tayo ng Panginoon. As is where is. Kung ano tayo, makasalanan tayo, but God loves us. God chose us from the very beginning. Pinili na tayo ng Panginoon. Since the creation of this world, alam na ng Panginoon, isa tayo sa pipiliin. Tama? Ganoon ang Panginoon. Napakadumi natin, napakarami natin kasalanan. Pero alam na niya, pipiliin ko itong anak kong ito. Hindi tayo tapat, pero siya'y tapat. Lalo na sa kanyang mga pangako. Tama? At hanggang ngayon, pinapatnubayan tayo ng Panginoon. Hiniling lang ng Panginoon. Awit 116 verse 12. Meron ba kayo dito? Ayan. What shall I render to the Lord for all His benefits towards me? Sabi niya, ano isusukli natin sa Panginoon? Sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin. Katapatan. Tama? Katapatan. At paano magiging tapat? You love the Lord. Ibigin mo Panginoon mong Diyos, buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At John chapter 8 verse 31. Pag-ibig sa Diyos, pagkatapos manatili sa salita ng Panginoon. John chapter 8 verse 31. Sabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung baka kayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. So, yung mga nananatili sa kanyang salita, ito yung mga tunay na alagad ng Panginoon. Kaya, importante, para tayo maging tapat, manatiling tapat, manatili tayo sa kanyang salita. And very basic na yung mga susunod. Patuloy na manalangin. Laging nananalangin. Luke chapter 18 verse 1. At sinalita niya sa kanilang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lulupaypay. Patuloy na manalangin at ano pa? Makisama sa mga kapatiran. Makisama. Huwag pabayaan ang pagtitipon. Hebrew chapter 10 verse 24 hanggang 25. These are basics in Christianity. At tayo mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon sa gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kang inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So alam natin ang tinutukoy dito. Ngayon, we are in the last days. Alam na natin ito. We don't have the luxury of time. Wala na tayong masyadong panahon, masyadong oras. Wala na tayo. Alam na natin ito. How would you know? Mamaya, bukas, sa isang linggo, sa isang taon. How would you know? Paano natin nalaman? It's in the Bible. Nakita natin lahat ng signs, hindi ba? Nakita na natin lahat ng senyales. It's in the Bible. At napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi ito ipinagkit sa atin, hindi ipinagkait, hindi ito inilihim sa kanyang mga iniligtas. Hindi ba? Kaya naman tayo, patuloy tayong naghahanda. Hindi ba? Kaya dapat tayo maging tapat hanggang sa wakas.
maging puspusan sa gawain ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Dapat maging puspusan. Kung may mga gawain sa iglesia, nakakapagod ng gawain sa iglesia, sa totoo lang. Pero, di ba ito ang pinaka-importanting gawain kaysa sa mga ginagawa natin sa ibang larangan? Hindi ba? Ito ang pinakamahalagang gawain, yung gawain na iglesia. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya sinabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayong magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yan ang paraan para manatili tayong tapat sa Panginoon. At yan naman ho ay may gantimpala. Yung katapatan ng isang Kristiyano o ng isang ligtas ay tinatapatan ng Panginoon ng gantimpala. Apocalypse chapter 2 verse 10, Revelations chapter 2 verse 10. Anong sinabi doon sa Revelations chapter 2 verse 10? Huwag mong katakutan ng mga bagay na yung malapit ng tisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapagitiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Anong pangako ng Panginoon? God will give you the crown of life. Crown of life, putong ng buhay. Kasi nakakahiya kung pag-akyat man lang ninyo, pagpasok nyo sa langit, wala man lang kayo, isang putong, alam nyo, isang putong, isang crown. You could just imagine, pag-akyat mo lahat ng apostol, lahat ng mga nakita nyo Bible characters, makakasama ninyo sa langit. And what the Bible tells us, kilala nyo sila. Hindi natin sila nakita dito ng personal, mukha, alam natin, hindi natin nakita. Pero pagdating doon, makikilala mo, ito si Abraham, ito si Moses, si Apostol Pablo. Makikilala natin sila lahat. Bakit magkakaroon tayo ng ibang klaseng karunungan, hindi ba? Yun ang sinasabi ng Bible. Pag nandun na tayo sa langit, makikilala mo at makikita mo lahat sila may putong. Lahat sila may crown of life yung ginawa nila. Imaginein mo, pagpasok mo, wala ka ni isang putong. Diba? Nakakahiya yun. And that's forever. That will be eternal. Kaya nga, di ba sa 1 John may sinabi nakakahiyang kaligtasan? Hindi ba? Naligtas na lang, ginawa mo lang sumumbero ang Panginoon. Ginawa mo lang DSW, di ang Diyos. Kasi bakit? Assurance is an assured thing and salvation is an assured thing, hindi ba? Salvation is an assured thing. Kasiguruhan nandun yun. Pero ibang usapan pag nasa langit ka, baka mapahiya ka. Kasi bakit? Ikaw lang ang walang putong. Hindi ba? So dapat tayo bilang mga Kristiyano, ito rin ang ating goal. Magkaroon tayo ng putong habang nandito. Dapat tayo manatiling tapat. Para malang pagpasok natin dun sa langit, meron ka malang hindi pagyayabang, kundi makikita na. Hindi ba? Biruin mo pagpasok nyo dun, makita mo, Brother Eric, ba't wala ka malang ni isa? Brother Eric lang kilala, nakikita ko Malabo na kasi yung mata ko Wala ka man lang. Di nakakahiya, di ba? Ito na dapat ang maging goal natin, magkaroon tayo ng putong. Di ba? At sabi pa niya, Matthew chapter 24 verse 13, na tapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. O hindi naman ibig sabihin yung hindi nagtitis, hindi maliligtas. Iba po sa ibang sermon na ito, mahaba ito explanation nito. Paano pala hindi nakapagtitis, hindi maliligtas? Once you're born again of the Spirit, tagang matututo kang magtiis. Hindi ba? Kung tagang may espiritu ka ng Diyos na nasa sayo, magkakaroon ka ng pagtitiis dahil tutulungan ka ng espiritu. Yan ang ibig sabihin niyan. Dapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Matthew chapter 25 verse 23. At ito ang pinakamasarap marinig sa Panginoon. Matthew chapter 25 verse 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na ilipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hindi niya sinabing, napakayaman mo, napakasikat mo, mabuti at tapat. Kundi sinabi niya, mabuti at tapat na alipin. At kagaya ng sinabi ko dito sa Bible, napakaraming example. Si Noe, na natiling tapat kahit pinagtatawanan na. Nung ginagawa niya yung barko,
Di ba? Yung arko, ano sinasabi ng tao? Wala nga tumulong kahit isa kundi yung mga anak lang niya, di ba? Bakit? Pinagtatawanan siya pero nanatili siyang tapat. Siya lang ang naligtas, pati ang kanyang mga anak. Millions of people drowned. Lahat ng tao, milyon ng pito, nalunod. Dahil sa katapatan ni Noe, nailigtas niya yung sarili niya, pati ang kanyang pamilya. Si Ruth ganun din, naging tapat din sa Diyos at kay Naomi, di ba? Si Ruth, naging tapat. Pag binuksan niya ang Bible, si Ruth ay naging tapat sa Diyos. At alam natin ang story. To make a long story short, napakahirap ni Ruth. Namumulot na lang siya, sinamahan niya yung kanyang biyanan, at tama ba yun? Biyanan na babae, si Naomi. Hindi niya hiniwalayan dahil nakikilala niya ang Diyos ni Naomi. Ang Diyos ng mga Israelita, kinikilala niya, hindi niya iniwalayan ang kanyang biyanan. Biruin mo, wala namang pera na, pareho silang magugutom. Pagdating nila doon sa bayan, namumulot na lang siya. Nakita ng Diyos ang katapatan, anong ginawa? Naasawa niya. Sinong naasawa niya? Sino naasawa niya? Si Boaz, isa sa pinakamayaman doon sa lugar na yon. Baka bukas may nakita na ako namumulot dyan sa kuwanak. Alamin niyo na muna kung mayaman talaga may-ari, baka sinanglalang naman sa kanyang lupa. Hindi ba? Ano ang istorya? Bakit? Sa katapatan ni Naomi. Yung imposible, walang imposible sa Diyos, hindi ba? Yung imposible, nagiging posible sa Diyos. Sino pa? Si Pablo. Alam naman natin ang istorya. Di ba? Tinapos niya ang takbuhin. Sa kabila ng kanyang mga karamdaman, sa kabila ng kanyang sakit. May sakit si Pablo, hindi ba? Pero nanatili tang tapat hanggang sa huli. Kaya nasabi niya, tatapusin ko itong aking takbuhin. Ngayon, wala nang istorya, siyempre, kung ano nangyari sa kanya. But alam natin for sure, isa sa pinakamaraming putong dyan sa langit. Hindi ba? Si Apostol Pablo. Kaya, sa pagtatapos, tanungin natin yung sarili natin. Tapat pa ba ako sa Panginoon? Pamananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagsamba, higit sa lahat, tapat ba ako sa pagbibigay? Papasadahan ko lang konti, sabihin nyo, grabe naman ito. Lalo na may mga bago. Para sa inyong mga bago, huwag nyo po munang dibdibin ito sasabihin ko. Para ito sa mga lumang-luma na nalumaan na ng panahon na nandito pa yan na matitibay. Di ba? Yung mga parang inaamag na, pero matibay. Di ba? Ay, di ba? Yung mga inaamag, sabihin, matabay na talaga yan eh. Yung parang may mga lumot na, pero matibay. Di ba? Pag nakakita ka ng pader na, tagal na nito, tibay na nito, hindi na tibagin, di ba? Kaya't lang na pinaninyo, nilumot na kayo. Para may lumot na kayo, meron na kayo. Inaamag na kayo, pero matibay. Di ba? Ngayon, sa atin naman, dapat ito hindi na pinapaliwanag sa atin yung pagbibigay natin sa Panginoon. Yung iba sa I'm sure lahat dito, pag nagbigayan parang si Fernando po, di ba? Parang si Fernando po pag humugot, bilis. Pagbigay sa Panginoon. Yung iba naman, kling! Kling! Tumutunog pa. Kling, kling, kling. Hindi ko na masyadong pero dapat matagpuan tayong tapat sa pagbibigay. Kasi bakit? Alam niyo yung God's economics? God's economics. Anong God's economics? Give, and it will give back to you. Pressed down, shaken together, running over. Alam niyo yan? Ginawa pa kang kanta yan eh, di ba? Give, and it will give back to you. Pressed down, shaken together, running over. Give, and it will give back to you. When you give to the Lord. Ano ibig sabihin? Bigay natin kung ano yung nararapat, di ba, sa Panginoon. Hindi yung kung ano yung natitira. Kung minsan kasi, ito na lang, Lord, ang natira. Hindi eh. Di ba? Maling application. Dapat kung ano man ang perang nahahawakan natin, ibigay natin yung para sa Panginoon. Kasi bakit?
Alam nyo, dahil ko ito sinasabi, kahit sa ating mga churches, pag nagsisermon, ang isang problema ng Kristiyano ito, yung pagbibigay. Alam nyo kung bakit? Sa Pili, kilala ni Brother Eric, and I'm sure, no, hindi niya may tatanggi. Na-assign ako sa Pili for 7 years. No? So inabutan ko doon, may mga high school, mga bata pa. 7 years, nakapagtapos na ng college, naturuan ko. Bata pa lang naturuan ko, ito ang kailangan nyong gawin. Gusto nyong mabago ang buhay ninyo. Financially. Sabihin natin, hindi ito prosperity gospel. Bakit? Sabi naman ng Panginoon to At ito sinabi lang ng Panginoon para sa mga Kristiyano, para sa mga anak niya. So tinuruan ko sila. You apply Joshua chapter 1 verse 8. Sabi ko sa kanila, basa-basahin ninyo yan lagi. Joshua chapter 1 verse 8. Ano nakalagay dyan? Yan kako para sa mga youth. And true enough, nung sila ay nagkatrabaho, lagi ko yung sinasabi sa kanila, magbigay kayo ng tapat sa Panginoon. Dati ang mga bahay nila, mga dilapidated, marami yan, ilan sila. Mga iniiwan ko mga leader na sa church Pero ngayon, bago ako umalis, nakita ko, nakapagpagawa na ng bahay. Alam ni brother, di ba brother Eric? Alam ni brother Eric, nakita niyan. Witness siya dyan. Kasi bakit? Tapat sila sa Panginoon Tapat sila. Dati ang mga bahay nila, alam mo yung tagpi-tagpi lang, trapal, alam niyo yun? Trapal lang. Ikaw sa Bicol, maraming mahirap sa amin Trapal lang ang tagpi, kuminsan, alam mo lang, plywood lang, ganun lang. Sabi ko sa kanila, matuto kayo magbigay sa Panginoon. Ngayon, ang ganda na ng bahay nila, napaayos ng bahay, at nakapag-travel na sila. Nakagraduate ng college, naging tapat sila sa Panginoon. Hindi ko na kailangan sabihin, maging winabalik ng Panginoon. Bakit? Ayun ang sinabi ng Panginoon. And that's God's economics. Alam niyo, may-ari ng may isang tao, may isang negosyante, napakinggan niya isang napakagaling na evangelist, nakalimutan ko pangalan, mamaya maalala ko. Narinig nitong negosyanteng ito. Narinig niya yung pangangaral ng pastor. Natauhan siya. Sabi niya, ang panalangin niya sa Panginoon, Panginoon, hindi po ako marunong mag-preach, pero marunong po ako magnegosyo. Sabi niya, Panginoon, pagpalain mo po ang negosyo ko at ibibigay ko po sa iyo ang dapat at nararapat. And true enough, pinagpala ang negosyo. Unang pagbigay, 10%. First year, 2 years, 10%. On the third, fourth, 20%. Hanggang sinuman, to make a long story short, ngayon ang binibigay na ng kanyang company sa church, 90% of their income. Imaginin mo. 90% ng income, 10% na lang ang natitira sa kanila. Bakit? Because 10% is more than enough. Sabi niya, sobra-sobra pa nga daw yung 10% na natitira. 90%, ibinibigay niya sa lahat ng mga churches sa Amerika. Kilala niyo itong taong ito. I'm sure, lalo na yung mga kaidaran ko dyan. Sino ito? Kung tawagin siya is King of the Breakfast Table. Sino yan? Lagay ninyo. Yung gumawa ng oatmeal. Sino yan? Pangalan niya, pati pangalan nakalimutan ko. Yung sikat na oatmeal. Si Quaker Oats. Yung may-ari ng Quaker Oats. 90% ng kinikita nila ng company, binibigay sa church. 10% na lang natitira. Sabi nila, 10% is more than sufficient, is more than enough. Kasi bakit? That's God's economics. Kaya yung iba, mga Kristiyano, kaya sinasabi ko sa kanila, gusto niyo mabago ang buhay ninyo. Of course, pangako ng Panginoon yun Give to the Lord. Maging tapat sa Panginoon. Hindi man naranasan ng mga magulang ninyo ganyan, pinanganak kayong mahirap, kayo malang mabago ang buhay ninyo. Tama? Bakit? That's the promise of God. Pangako ng Panginoon yan Pangako ng Diyos. Buksan lang natin sa dali. Bagamat ito ay labas sa aking topic. Joshua chapter 1 verse 8. Paki-flash po. Joshua chapter 1 verse 8.
Joshua chapter 1 verse 8. Ano po nakalagay dyan? Babasahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung mas magkakagayoy, magtatamo ka ng mabuting, ano raw? Kawakasan. Hindi ako nagsasabi niyan, it is God. Sabi ng Panginoon, huwag niyong ihiwalay yung utos, at siguraduhin niyo na susundin niyo ang lahat ng utos. And that is the promise. May condition. Anong condition? Sundin niyo lahat. And you will have a victorious life. And I'm sure yung iba rito nararanasan yan. Those people who are faithful to the Lord, hindi lang yung nagsasabi kasi baka utangan ninyo eh. May nakaka-experience yan dito sigurado. Di ba? May mga tapat eh. O, pasimple-simple lang yan. Pero hindi lang yan siyempre magyayabang at baka nga mautangan ninyo. Hindi ba? Pero you want experience, blessing, and victorious life? Yan, sinabi ng Panginoon. Ako ba nagsabi? Of course not. Isa yan. Tanungin niyo yung sarili niyo, tapat ba ako sa pagbibigay? O, ano pa? Tapat ba ako sa pag-ibanghelyo? Totoo ba na pag talagang merong Bible seminar ay talagang o pinagsawaan ninyo, hindi pa nyo naimbitahan? Ay, wala yan. Mahirap maimbitahan yan. Eh, ganun tayo minsan eh. Hindi pa natin na-approach, sa hilat siya pa lang na mukha. Huwag yan ang hirap natin ng mukha. Ang hirap imbitahan. Kung minsan tinitingnan natin, kung minsan sa estado, kung minsan nga sa itsura, tinitingnan natin, alam mo ba, magugulat kayo sa evangelism? Experience namin yan sa Cabiao. Yung mga taong akala namin hindi maliligtas, yung pa yung mga naliligtas, yung mga luko-luko, mga akala mo mga kwan, mga parainom, yung mga alam mo na, yung nag-golfer. Golf. Ha? Mga golfer eh. Sportsman. Sports. Ha? Alam mo, sabi nung isa kong leader na, si Brother Jose, mahirap maligtas. Pastor, duda ako dyan. Sabi ko sa kanya, hindi natin pwedeng pangunahan ng Panginoon. Niyaan mo lang. Alam mo, sila pa yung active ngayon sa church. Yung mga banginginom, yung mga sila pa yung naligtas. Eh, yung mga akala mo na decent, yung akala mo yung mga, ang pamilya ay napagtapos, yun ang pinakamahirap maimbitahan. Alam niyo bakit? Doon umiiral yung self-righteousness. Eh, napag-aral ko yung mga pamilya ko, wala naman akong problema. Wala naman ako nautangan dito. Ha? Wala naman akong utang sa lending. Hindi kagaya nitong katabi ko, puro lending, RC, lahat na, TCA, SPI, lahat na. Oh. Pero yung mga lubog sa utang, yun talagang tumatawag sa Panginoon. Truly na tumatawag sa Panginoon, yun talaga naliligtas. At totoo lang. Pero hindi ko sinabi may mga, wag yung lahat iimbitahan natin because we will never know. Hindi natin alam kung sino ay ililigtas ng Panginoon. Hindi ba? Anong ating task? Ha? Evangelize them. All. Wala tayong pinipili. Wala kang pipiliin. No? Hindi naman tinitingnan ng Panginoon ang estado, ang mukha. Hindi tinitingnan ng Diyos. At higit sa lahat, ito ang tanong na iiwan ko sa inyo. Tapat ba tayo sa paglilingkod kahit wala si pastor? Wala si leader? Wala si Brother Eric? Wala sa niyang CR? Pag nandiyan si pastor, si pastor. Pag wala na, hayaan mo na sila. Tanongin niyo sarili ninyo. Mga simpleng katapatan. No? Bakit alam nyo? Yung katapatan hindi nasusukat sa tagal ng iglesia. Kundi sa pagpapatuloy na sumusunod sa Diyos araw-araw. Wala yung tatagal lang sa iglesia. Sa totoo lang eh. Bakit to? Alam niyo, darating ang araw. Alam natin ito lahat. We all know this. Ha? Haharap tayo sa Panginoon. Pag humarap ka sa Diyos, hindi niya tatanungin, anak, ilan ba ang friends mo sa Facebook? Ilan ba ang kachat mo dyan? Hindi niya tatanungin yan, hindi ba?
Hindi yan tatanungin, ano bang naipundar mo naman doon, anak? Ganda ng lupa, ganda ng bahay mo, anak, Yung ba sasabihin sa'yo ng Panginoon? Ano pa, ganda ng ministry, okay. Anong titingnan? Titingnan ng Panginoon kung naging tapat tayo, kung ano yung pinagkatiwala sa inyo. Lahat dito may pinagkatiwala ang Panginoon. Lahat sa atin. Walang hindi. Hindi leader lang, hindi pastor lang. Lahat tayo na tinawag ng Panginoon. Namumuhay tayo Christ-like, kagaya ng ating Panginoong Yesus. At manitili tayong tapat hanggang sa huli. Gawin natin hanggang sa huli. Galatians chapter 6 verse 9, kaya sinabi niya, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan, sabi niya, ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hehe-magod. Kaya lagi susuriin natin ang ating sarili. Ito pinakamaganda. Di po ba? Check natin ang ating sarili araw-araw. May inutos nga pala sa akin si pastor, Ano ba inutos kahapon? Hindi ko nagawa. Gawin ko ngayon. Balikan natin. Hindi ba? Ano ba yung dapat kong gawin na hindi ko nagagawa para sa Panginoon? Manatili tayong tapat. Ito yung pinakahamon sa atin. Manatili tayong tapat sa bawat araw ng ating buhay. Sa panahon ng kasaganaan, kahirapan, sa panahon ng tagumpay at pagsubok. Bakit to? Pag ito ang ginawa natin, maririnig natin balang araw yung pinakamatamis sa salita na maririnig mo galing sa Diyos, galing sa ating Panginoon. Babalikan natin Matthew chapter 25 verse 21. At babasahin natin sabay-sabay. Matthew chapter 25 verse 21, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalaan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito ang pinakamasarap marinig pag tayo'y humarap na sa Panginoon. Ito ang pinakamasarap ng mga salita na bibitiwan ng Diyos kung tayo nakaharap sa Kanya ng mukhaan. Walang iba. So, lagi nating susuriin ang ating sarili, simula ngayong araw na ito, kung tayo nagiging tapat. At sabi ng Panginoon, sa Lamentations, there is new every morning. Di ba? Laging may bagong araw. May bagong pag-asa. Diba? Kung may mga nagagawa tayo, hindi natin nagagawa in the past, yung ating buhay, dapat ipakaloob na natin sa Panginoon sa mga panahon na ito. Dapat talagang ang Panginoon ang ating priority. Hindi ba? Wala nang iba. Ano pa ang pagtutuunan ng ating panahon at lakas? Sa libutan, hindi. Ang pagtuunan natin ng ating lakas, yung kalooban ng Diyos. Kung anong gustong mangyari ng Diyos. Yan ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi ba? Yan ang pag-iipon. Treasures in heaven. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Masisira yan mo, wala. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Paano natin magagawa yun? Dapat maging tapat. Di ba? Sa pagiging katapatan natin, magagawa natin. Na sumunod, gawin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Tayo po manalangin na. Mabagin naming Diyos na nasa langit, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po muli na hindi mo kami pinabayaan mapunta sa impyerno. Bagkus, Panginoon, iniligtas mo kami sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Bagamat hindi kami tapat, Panginoon, sa mga bagay na pinagkakiloob mo at mamahala mo sa amin. Alam namin, Panginoon, na hindi mo pa rin kami pababayaan sapagkat ikaw ay nananatiling tapat, hindi man kami tapat. Ngunit, Panginoon, sa oras na ito, alam namin, Panginoon, na marami pa kaming dapat gawin. Marami pa kaming dapat ma-evangelize. Marami pa kaming dapat suriin sa aming pamumuhay kung kami naging tapat sa iyo, Panginoon. Nawa bago ka bumalik, Panginoon, matagpuan mo kaming tapat at maging kaaya-aya ang aming buhay sa iyong harapan. Salamat po, Ama, at ang panalangin ko, pagpalain mo ang mga taga-Castillejos Church. Patuloy na lumagana, Panginoon, ang iyong mga salita sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Anak na si Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po.